Hello friends, for today I'm going to share with you how to cook rice with Sharia noodles. Ito yung usong paraan ng pagluto ng kanin dito sa Middle East, friends. So ito yung ginagamit na noodles, Sharia noodles ang tawag dyan. So first step friends, kailangan hugasan muna natin yung ating gagamitin na rice. Usually ang ginagamit na rice dito ay yung mahahaba. Dalawang klase yung rice dito. May maikli, yung mahaba. Yung maikli, yun ang ginagamit para sa wara ainab at pang mga hashui. So yung mga mahahaba, ito yung ginagamit sa pagluluto ng rice. So friends, first painitin muna natin yung pan to the max. Ayan. Tapos lagyan natin ng cooking oil para lang tayong nagsangag. Ayan. So lagyan natin ng vegetable cooking oil. Ayan, pag mainit na yan friends, saka natin ilagay ang ating Sharia noodles. Ayan, so ipa-fry natin ito. Piprituhin. Prituhin mo na yung noodles. Ayan. So 2 cups yung ating ginamit na rice. So ayan. Prituhin lang yan friends yung ating noodles. Prituhin muna natin. So, habang nagpiprito tayo nun, kailangan natin ng hot water. Nagpakulo tayo ng hot water. Papagaan natin ang hot water para ilagay sa rice. So, ayan friends, we are going to add now hot water. Ayan, hot water. Kung ano yung baso na ginamit natin na pantakal sa rice, yun din ang gagamitin natin sa tubig. Times 2 yun. Halimbawa, 2 cups of rice, 4 cups of water. Or 3 and a half. Ayan. So, 2 and a half. Friends, 2 cups rice, lagyan natin ng 3 cups of water. And then, lagyan natin friends ng salt. So, para lang din tayo nagsaing. Pero, may siya. May noodles. Sharia noodles ang tawag dyan. Friends, ito yung rice na nakikita natin dito sa Middle East countries. Lalo na sa mga restaurants. Nahilig sila sa mga rice with noodles. So, sa mga Asian countries, ang uso doon yung mga steam rice lang. No oil, no noodles. Meron fried noodles, fried egg noodles. Pero dito friends, ito talaga yung pinaka-famous. Yung may rice with noodles. Ayan. So pakukuluan lang natin yan hanggang sa mainin. So ayun na, pag malapit ng kumulo, malapit na mainin, hinaan natin yung apoy. So, ayun na friends.
Hi, hello friends! Welcome back to my channel, Charlene. And for today, I'm going to share with you how to make paratha sandwich with cheese only. Ayun. So, cheese lang ang ilalagay natin. So, friends, ito yung ating parota. Yung iba ang tawag dyan, barata. Yung iba, parota. So, depende po yan sa inyo kung paano nyo na yan basahin. Anyway, ano po ito? Yung sa hindi sandwich. Ayan. So, ito po siya, friends. Ganyan lang. Marami itong flavor. Meron itong za'atar, paratha. Basta marami siyang flavor. So, ang gagamitin lang natin ngayon ay plain paratha. So, kailangan, friends, mainit na mainit yung ating pan bago natin ito ilalagay. Without oil. Ayan. So, madali lang itong gawin, friends. Napaka-simple lang. Hintayin lang natin ito na mag-golden brown. Ayan. So, friends, ano siya? Special offer. Kaya tatlo. Ayan. Marami din itong brand. Kaya lang kung ano yung offer, yun ang binibili namin para makatipid. So, friends, kailangan yung init ng ating pan ay super init. Init to the max talaga. Mainit na mainit siya. Para maluto ka agad yung ating sandwich. Ayan. So, friends, ang paratha na to, nabibili to dito sa mga cafeteria. Ayan. Kasama to ng partner to ng Sharia. Pero, simula nung nagka-pandemic, pwede na rin natin itong gawin sa bahay para mas safe. Ayan. Mas safe na tayo ang gumawa ng ating mga pagkain. So, hintay-hintayin lang natin, friends, na mag-golden brown. Ayan. Kung napapansin nyo yung ginagamit natin na kawali, ang barata talaga yan. See? Pwede mo siyang ayun. Baliktarin. See? Lumulobo yan, friends, kasi may oil na yan eh. Pag malapit ng maluto. Yung iba nilalagyan to ng manok. Kung ano-anong palaman pwede. Pero this time, friends, ang gagamitin lang natin ay cheese. So, ayan, friends. Kapag golden brown na siya, means luto na yan. Ayan. At saka lumulobo yan yung pagka naluluto na. See? So, dalawa yung gagawin natin. Eto, friends, wag nyo wag nyo patatagalin sa labas ng freezer yung ating fresh paratha, frozen paratha, kasi natutunaw yung harina, nagkakanda, biyak-biyak yung harina. Kaya dapat kukuha lang tayo ng kung ilan yung gagamitin natin, tapos ibalik natin agad sa freezer para matigas pa rin siya. Ayan. So, yun po yung mga technique dyan. So, ayun, friends, habang gumagawa pa tayo ng isa, nagpa-fry pa tayo ng isa, papalamanan na natin to. Cheese lang ilalagay natin. Ayan. Yung iba nilalagyan to ng chips. Yung iba chicken, vegetable. Minsan may itlog, egg paratha. Meron ding patatas. Nalagay nila. Depende po yun sa inyo kung anong gusto nyo ipalaman. Pero ako, friends, cheese lover ako, kaya okay na ako sa cheese lang. Ayan. So, cover our paratha. Ganyan lang siya kadali. At, so, i-roll lang natin.
lang siya. So, see? Ganyan lang kasimple, friends. At pwede natin ilagay dito sa oil paper. Ayan. Ayan. Perfect. So, meron pa tayong isa doon.